Mga kabayan, kinumpirma ni Department of Justice DOJ spokesperson Atty. Miko Clavano na naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin o ELBO ang Justice Department sa pamamagitan ng Bureau of Immigrations o BI laban dito kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque at 11 iba pa na may kaugnayan sa pagsalakay sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa Porac, Pampanga. Ayon kay Clavano, kabilang sa inisyuhan ng lookout bulletin sina Cassandra Leong, ang authorized sa representative ng Porac POGO Hub, dating Technology and Livelihood Resource Center o TLRC, Deputy Director General Dennis Cunanan, bukod sa iba pa. Ipinaliwanag ni Clavano na ang lookout bulletin ay upang manmanan lamang ang respondents sa kanilang inbound at outbound travel. Ayon kay Clavano, ang lookout bulletin ay walang paghihigpit sa karapatan nilang mag-travel kundi upang matimbrehan lang ang DOJ o immigration kung lumabas o pumasok sila ng bansa. Ito ay kasunod na rin ng ulat na nakalabas na ng bansa itong si Cassandra Leong na ayon kay Clavano, noong panahon na yon ay wala pang ELBO, dahilan para mag-issue na laban sa iba pang iniimbestigahan pa. Sa tingin po ng mga otoridad na may flight risk ho sila, we usually issue a lookout bulletin order for them. Not because we want to restrict their travel, but just so the authorities know, no, na lumabas sila ng bansa or pumasok sila bansa. Samantala, dahil sa patuloy na lumalalang hidwaan ni Davao City Mayor Baste at Davao PNP General Torre III, hindi nagpatinag itong PNP General na si Torre dito kay Mayor Baste. Ayon kay Torre, sasampahan niya ng kaso itong si Mayor Baste dahil sa patuloy na pag-atake sa kanya. Hindi libel, siyempre. Muna ako, I'm not really inclined to file libel cases against people. No, di ba? This is the beauty of democracy and sa itim kong to, sa kapal ng balat ko, hindi na ako tinatablan yan. Let's cross the bridge when it's there. Kung matatandaan, pinagmumura ni Mayor Baste itong si Torre at sinabi pa niya na gusto niyang sampalin itong regional director ng Davao. Pero nanahimik lang si Torre sa mga banat ni Baste. At nitong mga nakalipas na araw ay hindi na pinalampas ni Torre itong si Mayor Baste nang sinabi ng alkalde na professional liar ang PNP General. On the criminal books naman, criminal law books naman, it can be a basis for perjury. Kaya nga, if you call me a liar and you have the basis for it, sabi ko abogado tatay niya tanong niya, pailan niya ako ng kaso. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ba kayo na may malaking kaugnayan at protektor ng POGO itong si Atty. Harry Roque? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sisiguruhin ng Department of Justice na maipapatupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa tuluyang paghinto sa operasyon ng mga POGO hub sa bansa bago matapos ang taon. Ito ang pagtitiyak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla matapos suspindihin ang 60-day deadline ng Bureau of Immigration sa mga foreign POGO workers na voluntary nang umalis ng bansa. Ayon kay Remulla, susundin ng DOJ ang kautusan ng Pangulo nang walang ginagawang paglabag sa human rights at anumang umiiral na local at international law. Binalaan din ng kalihim ang mga kawani ng pamahalaan laban sa pag-abuso sa katungkulan na hindi magdadalawang isip ang DOJ sa pagpapatupad ng batas laban sa kanila. Matatandaan na ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang total ban ng mga POGO sa kanyang ikatlong State of the Nation address noong July 22. Naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order o ELBO ang Department of Justice laban kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque at sa 11 iba pa. Kaugnay ito sa umano'y koneksyon nila sa kumpanyang Lucky South 99, ang POGO hub na ni-raid sa Porac, Pampanga noong Hunyo. Bukod kay Roque, kasama rin sa Lookout Bulletin ang authorized representative ng Lucky South 99 na si Cassandra Leong at si Dennis Cunanan na dinadawit din sa ni-raid na POGO hub
Hub sa Bamban, Tarlac. Base naman sa impormasyong nakuha ng DOJ, nakalabas na ng bansa si Cassandra Leong. Kaya minabuti nilang mag-issue ng ILBO para matimbrehan sila kung babiyahe rin ang iba pang person of interest sa kaso. Sa tingin po ng mga otoridad na may flight risk ho sila, we usually issue a lookout bulletin order for them. Not because we want to restrict their travel, but just so the authorities know, no, na lumabas sila ng bansa or pumasok sila bansa. Sa ngayon, tanging si Cunanan pa lang ang may kinakaharap na qualified human trafficking complaint kaugnay sa Pogo Hub sa Tarlac. Ang ibang pangalan na nasa lookout bulletin, person of interest pa lang, na minabuti raw ilagay sa ILBO habang gumugulong ang investigasyon. Ayaw naman po natin na sa gitna ng investigation, bigla na lang silang aalis at hindi natin alam. We want to make sure that the investigation stands. Tinawag naman na political witch hunt ni Attorney Harry Roque ang pagkakasama niya sa lookout bulletin. Layon lang daw nito na patahimikan siya bilang kritiko ng Administrasyong Marcos. Gayunman, wala raw siyang rason para umalis ng bansa at haharapin daw niya ang mga akusasyong ibinabato sa kanya. Buwelta naman ng DOJ, hindi political harassment ang inilabas nilang ILBO dahil hindi lang naman si Roque ang nasa listahan. Kasabay niyan, hindi naman sumipot sa DOJ kanina si suspended Bamban Mayor Alice Go sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa reklamong qualified human trafficking na inihain laban sa kanya at iba pa. Your Honor, mag-affidavit po ako ng bago. So mag-affidavit ka ng bagong magsasabi ka ng panibagong affidavit. And why? Anong mali sa ginawa ninyo? Anong mali sa ginawa ninyo, Michi? Sir, dun sa lapses sir namin sa operation. Ano yung mga lapses? Mga sa sir, sa statement, pre-ops, coordination sir. So in other words, yung pag bigay mo ng pera at yung nakuha mong basura, hindi totoo yun. Kumbaga, pag dalbas mo, nabaril mo na agad yung tao. Sir, pwedeng sa affidavit ko na lang, sir. Hindi, tinatanong lang naman kita. Yes or no yun? Kasi you are trying to get our concurrence doon sa affidavit na babaguhin mo eh. So basically, you have to answer us back. Is it part nung tinatanong namin that hindi nangyari yung pagbili mo ng droga? Yes or no lang yun. Yes, sir. So hindi totoo yun. Yes. And even yung by baril si Brian, hindi totoo. Wala yung 38 di ba? Yes, sir. Okay, yes. And even the car. Oo. So even the car, yung meron talagang red na car. Meron po, sir. Maroon, di ba? Meron na rin. Okay. So in other words, okay, executive session pa rin ang hinihingi mo, Sergeant Macaraig. Are you going to stick with the executive session or are you going to tell us something? Affidavit na lang po, Your Honor. Affidavit na lang. And why, if I may ask? Meron ba diyang ibang masasabi ka na madadamay ng mga mas mataas sa'yo? Meron bang ganun? Wala naman po siguro, Your Honor. O wala, siguro? Ha? Wala naman po, Your Honor. Hindi ka sigurado? Ano, Sergeant Macaraig? Yes, sir. So meron din pulang sasakyan. Yes, sir. At walang nangyaring buy bust. Yes or no? Walang nangyaring buy bust. So sino naglagay ng baril doon, yung walang hammer? Sir. Sino naglagay ng baril na walang hammer? Sino naglagay ng baril doon sa bridge kasama yung shabu? Ikaw o si Michi? Si Michi.
Okay, so okay, members, with this new revelation, we would like to thank the efforts of the members and of course the cooperation of our PNP, the provincial director, regional director, and also the members of the police station. It saddened us lang, nakakalungkot lang that we have to reach this far. But of course, wala na. Siguro as also Colonel Lintang, yung Chief of Chairman. Police, no? Para malaman natin kung kasi meron ka rin affidavit dito, Colonel. Di ba? Yes, Your Honor. So, what do you plan to do? Are you going to stick with your affidavit? Your Honor, ang basis lang na po ng affidavit ko, Your Honor, yung reports nila na dumating sa akin. Kasi wala naman po ako sa mismong actual na operation. But you have the command responsibility. Yes, Your Honor. Yes. Di ba? You relied on the veracity of the report of your people. Yes, Your Honor. Sige, Congressman Paduano. Thank you, Chairman. Last na lang, Chairman. Just to remind the four, no? Yung apat, kanina, during the executive session, that it is on record. But of course, under our rules, we should have at least 2/3 of votes. No? Then we will see your supplemental affidavit. If indeed, pwedeng committee mag-recommend sa inyo. No? But still, yung story nyo kanina, ayun na rin ang buo na story ni Chairman Acop at saka ni Chairman Dan Fernandez. Kaya we hope, and we'll see the affidavit, no, na execute nyo, and that includes Maraig and Perez, just in case. Now, PD, yun po, yung ano mo, yung IAS mo, will not anymore comply your IAS to submit that initial findings. Tapusin nyo na muna based on the affidavit nung 4 o 6 sila. Yes, sir. Kasi sa actual 6 na naman talaga eh. But still you have to submit the confidential agent. No? Yes, sir. Yes, sir. Kasi pwedeng i-dagdag yan eh. Yes, sir. Yes, No? Yung magiging statement ng confidential affidavit. Of course, kay Colonel, of course, your affidavit is based on the report that's given to you. Yes, Your Honor. O it follows that if the affidavit of the 6 PNP personnel magbago din yung affidavit mo. Ganun po ba? Yes, sir. Kung ano po yung kakalabasan ng mga statement nila na gagawin. And ikaw yung official eh. Dapat based din sa appreciation mo nung pangyari. Wala kasi ako sa actual... Hindi nga, wala ka nga. Pero do you think pwede mo gamiting excuse to us? You're a colonel. Di ba? Ang sinasabi ko lang na may bagong affidavit sila i-execute, then you will also have a new affidavit. Ganon. Yes, Your Honor. Not based on the affidavit of those 6. As per your knowledge, personal knowledge mo, di ba? Dapat? Tama, PD? Tama? Yes, Your PD? Honor. Hindi, ano yan? Happy lang. Oh, city director na. Sabi Dati. CD. Okay, thank you, Chairman. Okay. Okay. So before we end, we have... Pwede mo. Sige, go ahead, Congressman Tevez. Tanong ko lang kay Makaraig sa kay Perez. Mag-i-secret kayo ngayon ng bagong affidavit, di ba tama? Kinig ka, Makaraig. Di ba sabi niyo mag-i-secret kayo ng bagong affidavit? Yes, sir. Dahil meron kayong ginawa ng una. At narinig ko rin sa sinabi ni Colonel na yung bagong affidavit ninyo na-execute, yun na naman ang susundan ng bago niyang affidavit na gagawin. Ang tanong, tulad ng sinasabi ko kanina, tinatanong ko kanina din masagot. From the beginning, Mr. Chair, yung mga ginawa nilang affidavit ay puro kasinunggalingan.
dahil mag-isukit sila ng panibagong affidavit. Ibig sabihin, meron sa kanilang direktor na nagsabi na yung affidavit na ginawa natin nung una ay ito ang gagawin nyo. Ngayon, dahil natataranta na kayo, yung mga direktor nyo kung sino rito, dahil sa pelikula may direktor, Mr. Babaguhin nyo na. At kanya-kanya kayong gagawa ng sarili nyo na yun ang tama. Kaya ang tatanungin ko ngayon sa inyo, sino ba, kahit hindi nyo nasabi ko sino yung pangalan, merong ba rito sa harap na ito ang nag-direct sa inyo na ito ang gawin yung affidavit nung una? Dahil nga, ang sabi nyo, babaguhin nyo na ngayon ang inyong affidavit. Yun lang, sa dalawa. O Perez o Makaray. Wala po, Your Honor. Wala. Bakit ka magbabago ng affidavit kung wala nagsabi sa iyo? Ibig sabihin, from the beginning, mali na yung gagawin sa iyo. Kung kahit magbago ka ng affidavit kung wala nagsabi sa iyo, ibig sabihin, talpak pa rin o mali pa rin yung gagawin mo dahil nagsisunod ng umpisa. Ikaw, Perez, meron ba sa'yo nagsabi rito? Wala po, sir. O bakit ka magbabago? Kung sa umpisa pa lang, sabi mo, yung ginawa nyo affidavit ay sarili nyong puso, sarili nyong pag-iisip, dahil may mga isip naman kayo, kaya hindi kayo naging pulis, kaya nga napaging pulis kayo, puwasa kayo sa euro. Ibig sabihin, yung ginawa nyo affidavit nung una, ayun ang nakita nyo nga aktual na nangyari. Ngayon, ang tanong dyan, gagawa kayo ng panibagong affidavit, ibig sabihin, dahil nakikita nyo ngayon, naisip-isip nyo, na mali yung inyong ginawang affidavit nung una. Ang tanong kayo, ulit-ulitin ko sa inyo, sino ang nagturo sa inyo rito sa harapan na ito nung unang affidavit na ginawa ninyo? Dahil itong apat na kausap natin, hindi ko na sabihin kung anong sinabi, na meron nga rito nilagay, hindi naman pala kasama. O ngayon, ang tanong dyan is, sino ba ang nag-orchestrate niyan na ito, sabihin natin na ito ang gawin natin para iisa lang ang ating affidavit o salaysay na gagawin during sa investigasyon nito. Meron yan. Hindi po pwedeng wala Kasi kung wala sa inyong nagsabi man lang na kahit isa, sigurado yung pa rin ang paninindigan nyo. Ba't kayo magbabago? Yun lang po, Mr. Chair. Sabi nila wala. Pero kung nalaman ko meron. Okay. Thank you so much, Congressman Deb. Siguro, we need to rush na, no? Talagang meron pa po isa nag-aantay na grupo. But before we end, kasi we have invited yung si Mario Pasha Adan. Without prejudice to the case that was being filed by the PNP kay Sergeant Michi Perez, we have invited this, no? Para mabigyan sila ng pagkakataon because they have watched our committee hearing and allegedly, according to them, they were also victim of Sergeant Michi Perez. I want to give them a chance. And we are not saying that ito ang talaga nangyari. But of course, it's for us to validate as well. And also the PNP. Siguro, yes, Congressman Nakop. Yes, sir. Before we go to another issue. Go ahead. Colonel Fronda, ito bang complaint affidavit na sinabit mo rito? Ito yung affidavit complaint ninyo sa administrative at criminal case? Sa criminal case lang, sir. Oo, madidismiss yung kaso. Wala namang katotohanan itong nilagay nyo sa affidavit di ba? Yes, sir. Kasi nag-base po kami doon sa naunang binigay na statement po ni... what do you intend to do about it? Madidismiss yung criminal complaint dito. Kasi yung inyong mga nilagay dito na hindi mag-ugma yung oras from what actually happened. Now, you have listened to the answers to the questions of the members of this committee. Ano ang masasabi mo? Would your affidavit complaint hold water?
Sir, since di katatapos lamang po ng executive session, sir, at ayon po sa pag-uusap po kanina, yung mga ebidensya po na-gather na kung saan naman po ay talagang yun ang pinatutunguhan ng totoong nangyari, yun sir ang susundin po natin para po tumibay yung kaso laban po dito sa tunay na akusado. Yeah. Kasi, yung nakuha nyo na cartridges ay 6 according to your complaint. Example lang ito. 6, pero 3 putok lang yung nangyari. Saan nanggaling yung 3 cartridges? Sir, if I may sir, pwede pong sumagot sir nito yung mismo pong nag-conduct sir ng investigation which is personnel po ng San Juan MPS. Doon po sa area mismo. Eh, ikaw ang pumirma dito sa affidavit iho eh. Kasama nga, binabasa ko nga eh. Kaya nga sabi ko, paano itong Yes, data nilagay mo rito? Based yan, sir, Binirmahan mo ito. based yan sir doon sa statement sir na nauna na Ay, ikaw ang sinabit po. nag-imbestiga eh. Dapat alam mo kung ano ang mga basis dito eh. Ikaw naman iho. Ikaw ang investigador. Pipirma-pirma ka ng hindi mo alam. Baka pipirma ka ng death sentence mo. Kita-kita. Magmula pa ng first hearing, 3 putok lang yon. And now you have 6 cartridges. Why?